na balita. Mahigit 112,000 halaga ng shabu nasamsam ng EPD-DEU. Suspect, timbog. Lalaki, arestado sa bypass operation. Shabu, nasabat. 3 drug suspect, timbog sa magkahiwalay na drug bypass operation ng Marikina PNP. 37 grams ng shabu nasamsam ng pulis Pasig. EPD-DMFB, binigyan ng kaunting tulong ang bagong panganak na ginang na nakatira sa lansangan. Islamic Cultural and Religious Sensitivity Seminar isinagawa para sa mga kapulisan ng EPD. Magandang araw mga kababayan! Narito ang mga balita na naglalaman ng mga pangyayari at aktibidad sa loob ng isang linggo sa Eastern Police District. Upang ihatid ang mga kaganapan sa distritong Pampulisya sa Silangan, Patrolwoman Jenny May Idolor, ibalita mo. Sa isinagawang drug bypass operation ng EPD Drug Enforcement Unit, arestado ang babaeng tulak ng ilegal na droga sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Sa isinagawang operasyon, nasabat mula sa sospek ang 3 silyadong plastic sachet ng shabu. Kalakip ang nabiling ilegal na droga na may timbang na mahigit kumulang 16.5 grams at may standard drug price na 112,200 pesos. Isang 500 peso bill na bypass money. 6 na pirasong 1,000 peso bill na budol money. Ang sospek kinilalang si alias Sara, 36 anyos at residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Matapos mabasahan ng kanyang karapatan ay diretso kulungan na ang sospek. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 9165 habang ang mga na-recover na ebidensya ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa kaukulang disposisyon at eksaminasyon. Sa ikinasang bypass operation ng Pulis Pasig, katuwang ang tauhan ng Pasig City Anti-Drug Abuse Office, huli ang 30 anyos na lalaki na kinilalang si alias Jerome, na residente ng Pinagbuhatan, Pasig. Agad na aresto ang sospek matapos magpositibo ang pakikipagtransaksyon ng mga operatiba at makuhaan ito ng 8 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 54,400 pesos. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa sa sospek. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya siya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon. Samantalang ang mga nakumpiskang ilegal na droga ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon. Sa patuloy na pakikipaglaban ng kapulisan laban sa ilegal na droga, arestado ang 3 drug suspect sa magkahiwalay na drug bypass operation ng Marikina PNP sa Barangay Malanday. Unang nadakip ang 2 drug suspect na kinilalang sina alias Ana, 35 anyos, at alias Pango, 29 anyos, na parehong residente ng Quezon City. Mahigit kumulang 10 grams ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na 68,000 pesos ang nakumpiska ng mga operatiba sa 2 sospek. Maliban dito, nakuhaan pa sila ng isang unit ng pistol Colt caliber 45 na baril, isang magazine at 3 live ammunition. Kaya't hindi na nakapalag ang mga sospek nang sila'y arestuhin. Samantala, sa isa pang drug bypass operation na ikinasa ng operating unit, kalaboso naman ang 50 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Rodney matapos makuhaan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Sa kasalukuyan, ang 3 na arestong suspect ay nakakulong na sa Marikina City Police Station Custodial Facility para sa kaukulang disposisyon. Maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect na si alias Rodney. Samantalang, sina alias Ana at Pango ay parehong maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearm and Ammunition Act. Ang mga nakumpiskang ilegal na droga at baril ay nasa kustodiya na ng kinaukulang tanggapan para sa masusing eksaminasyon. Alauna ng madaling araw nito lamang Martes, sa kahabaan ng Ilaya Street, Barangay Buting, Pasig, huli sa bypass operation ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit at Substation 4 ang 48 anyos na lalaking drug suspect na kinilalang si alias Burong.
Ang drug target na aresto matapos magpositibo ang pakikipagtransaksyon nito sa buyer na isa palang pulis operatiba. Mahigit kumulang 37 grams ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 251,600 pesos ang nasabat ng mga otoridad sa nasabing operasyon na naghatid sa sospek sa kulungan. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Borong at sa kasalukuyan nasa kustodiya na siya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon at proseso ng kanyang kaso, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng kinaukulang tanggapan para sa masusing eksaminasyon. Habang nagpapatrolya ang mga kapulisan ng DMFB sa kahabaan ng Meralco Avenue, pumukaw sa kanilang atensyon ang kaawa-awang kalagayan ng mag-iina na nakatira sa isang tulay. Ayon sa kwento ni Nanay Jessa, sa hirap ng buhay nakipagsapalaran silang mag-asawa dito sa Maynila. Pamamalimos at pangangalakal ang naging hanap buhay ng mag-asawa, matugunan lamang ang kanilang pangangailangan, lalo na ang kanilang 3 anak. Kaya't sa simpleng pamamaraan ng mga kapulisan upang kanilang matulungan ang ginang, bumili sila ng bagong damit at kanilang binihisan ang bagong silang nitong sanggol. Gayon din na mahagi din ang mga kapulisan ng pagkain para sa mag-iina. Ang mabuting gawa na ipinamalas ng ating kapulisan ay isang patunay na sa anumang oras o sa anumang lugar, sila'y handang magbigay ng serbisyong may malasakit at pagmamahal sa ating mamamayan. Dahil sa hangarin ng Eastern Police District na mapagtibay ang ugnayan at malawak na pagkakaunawaan sa pagitan ng kapulisan at sa mga kapatid nating Muslim. Isang Islamic Cultural and Religious Sensitivity Seminar ang isinagawa ng Eastern Police District para sa mga kapulisan nito mula sa 4 na stasyon, kabilang na din ang District Mobile Force Battalion. Naging matagumpay ang naturang aktibidad na dinaluhan at pinasinayaan ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, District Director for Administration ng EPD, kasama ang District Community Affairs and Development Division Officers at invited lecturer na si Police Lieutenant Alkaizer Hajjad Ebrahim. Ilan sa binigyang diin sa seminar ang pagkakaroon ng respeto sa bawat isa, lalo na sa kultura at relihiyon ng kapwa mananampalataya. Sa PNP organizations na meron tayo, at least 11,000 ang Muslim personnel. So dahil namumuhay tayo kasama siya, naninilbihan tayo sa bayan kasama sila, mahalaga na maintindihan natin ang kultura, ng kanilang pamamaraan, kung paano sila nabubuhay, upang nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pagsulong sa ating mga paninilbihan bilang mga alagad ng batas. Sa paraang ito, mas mabigyang gabay ang mga kapulisan upang patuloy na magsilbing inspirasyon sa mamamayang pinaglilingkuran. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong tagapaghatid ng balitang pamamarisan, Patrolwoman Jenny Midolor. At yan po ang mga nagbabagong balita mula sa distrito ng mauhusay, may profesionalismo at disiplinadong pulis, ang Eastern Police District. Ako po ang inyong EPD correspondent, Patrolman Reynan Jade Gravera. Tunay na pamamarisan, Police EPD yan, ang patnubay mo sa silangan.